natin. Kasi magkaiba yun to, pag pinag-pray natin yung gusto natin, kasi pinag-pray natin kung ano yung will ni God. Kumbaga tayo po mga tao, kasi pagka nagpa-pray po tayo, Lord, gusto ko ng ganito, ganyan. Pag hindi nakuha po, magagalit po tayo, magtatampo kay Lord. No? Pero pag pinag-pray natin na, Lord, kung ano yung will mo sa sarili namin, kung ano yung will mo sa buhay namin, napakalaking ano po, mas iba pa po yung ibibigay ng Lord sa atin. Masigit pa po sa inaasahan mo na, Lord, gusto kong ganitong bahay. Pero hindi. Pagka pinag-pray niyo po na, Lord, kung ano yung will niyo po, kayo na po yung bahala. Mas malaking bahay pa po yung ibibigay sa inyo. Kumbaga, ano ko lang po sa inyo na, sabi nga po ni Floyd na, pag nag-pray kayo, tapos wala namang sinamang gawa, wala din po mangyayari. True. Kaya dapat po is balance, 50-50. Na habang nag-pray kayo, gumawa din kayo. Parang ganun po. Yes, oo. Hindi naman po mahirap sa, ang nagpapahirap lang po sa buhay natin, yung mga taong nakapaligid po sa atin eh. Yun lang po naman po yung ano. Kaya, dapat nga po, sabi din po nila, napiliin po natin yung mga kaibigan na makakabuti. Yun po. Kahit ano po yan, yung mga masamang ehemplo, hindi lang po, kahit nasa church po kayo, meron po mga ganyan. Oo, kahit saan. Kahit saan po kayo magpunta, ang wala lang po niya sa langit. Doon lang po ang wala. Kaya nga po sa inyo, yung payo ko lang po, syempre, kahit bata po ako, syempre, may papayo din po ako sa inyo. Di ba matanda po kayo, di ba po, syempre, papayoin ko pa rin kahit pa ako po yung bata sa inyo. Kumbaga, ano po, na yung gawin natin kung ano po yung naaayon sa sarili natin. Gamitin natin yung sarili natin sa ministry, sa mga church. Kasi, promise po, iba po yung pakiramdam. Magsiserve ka kasi iba sa po. kapwa mo. Kumbaga nga po, sabi nga po na ni Lord na kung anong ginawa mo sa kapwa mo, parang ginawa mo na rin sa akin. Kaya, di ba ta? Yes. Ba? Kaya po, kung may ginawa tayong mabuti sa ating kapwa, may ang take po na is mabuti rin po para kay Lord. Kumbaga sa atin din po. Kaya nga po, kung sino po ang unang ginawa natin na kasalanan, mas ang una pa pong ginawa natin na kasalanan si Lord. Yes. Kumbaga kung ginawa natin na kasalanan yung magulang natin, masama na yun, pero mas masama po kay Lord. Kumbaga nga po, di ba to? Ang sinasabi ko po nung birthday ko nun to, yung birthday ko nun ay sa, di ba nga po, yung pag meron nga tayong anak, syempre ikaw to, kaaway mo ako to. Tapos bibigyan mo sa akin yung pinakamamahal mong anak. Para lang ibabayaran yung kasalanan ko. Syempre, ibang usapan na po yan. Pagkatao po yan, wala po. Pero iba po yung si God pag ang kumilos. Tama. Kaya po sana ibang tao po dyan. Syempre, may kanya-kanya po tayong religion. We respect your religion po mga katekram. Lagi lang po natin, basta isa lang po yung Diyos natin. Iba-iba lang po ng paniniwala. Kaya, yun po. Thank you po mga katekram sa pakikinig. Alright. Thank you, Kuya Dave. Sabi ni Kuya yung ating sarili, no? Kaya natin na gamitin natin ito for the glory of the Lord. Hindi naman lingid sa atin na marami or minsan sa buhay natin is nagagamit natin ang buhay natin sa hindi maganda, which doesn't give glory to the Lord, no? Yung nagbigay ng buhay sa atin, siyang nasasaktan dahil nagagamit natin yung buhay natin sa mali. But it's an encouragement and reminders about this that we use our life to glorify the Lord because that is what is right. Yun yung tama. Di ba? Pag nga po, di ba ito, pag ginawa mo sa tao yung kagustuhan mo, iba po yung dating pag ginawa mo naman sa Lord. Kumbaga po sa 2 Corinthians, basta may verse na do it for the Lord your God, not for your human master. Yun po. Kaya, kanina tayo, di ba, nag-perform po kami kanina. Nung practice na medyo tumatawa-tawa po kami kasi medyo nailang po kami. Pero, pagka si Lord po talaga yun ang una, iba po talaga. Kung nag-perform po kayo ng practice, inisip kung baka magkamali ka, tawanan ka ng mga tao, ano naman pong nangyayari? At least, ginagawa mo para kay Lord, hindi para sa kanila. Diba ka? Thank you po. Basta para kay Lord mo, nakafocus ka doon. Yeah. So yun, katekram, no? Thank you so much po. Sana po pag-pray natin itong mga kids natin, no? Kuya Dave, Kuya Luis, at sa lahat pa ng mga kabataan na makadadaupang palad natin, lumalim po sila sa pagkilala ko sa Diyos dahil po, yun po ang sikreto ko ng tunay na tagumpay, na tunay na payapang kalooban. Hindi po yan nakikita sa pera, hindi po yan nakikita sa material na bagay.
Hindi ko sinasabing hindi po yun, hindi ko sinasabing hindi importante yung mga... Siguro konti lang po. Bakit di mo na-appreciate yung 1 million kung... Siyempre na-appreciate po. Lord, thank you Ganun lang ba ang gagawin Siyempre, mo? Thank you. As of now po, siguro, kung ano pa sa salamat, sobra po. Pero kung dati pong ugali ko, siguro hindi po. Dati, Kasi mayroon po akong dalang personalities po na dati po, tapos ngayon. Siguro kung ngayon po is sobrang pasasalamatan, baka di po ako makatulog. Sobrang... Wala. Pwede kung iba yung kwento mo, iba yung kwento mo. Lagi niyong isipin sa tayo nang galing. Ano yung mga bagay na binuksan ng Diyos na pintuan para na hindi nagbubukas sa lahat ng tao. Hindi lahat ng tao nakakaranas ng opportunity or blessing na natatanggap ninyo ngayon. Hindi lahat meron ganyan. I-appreciate niyo lagi yun. May mga pressure kayong na-experience which is, hey, we need that. We need pressure. We need tension. Kailangan natin yun para Kasi according to sa collaborate ngayong araw na po, especially kay Lolay, sa lahat ng mga bisita dito, gusto ko magpasalamat sa inyo sa una, mahapon po ako ng isa. So ngayon po, before ko edit ang message, meron na po i-share sa inyo na yung pamumuhay ko dito, 6 point sa mga nakapagpunan lang siya, yung nag-save po sa ito na bakit yung 2023, the best experience para sa akin. So, unahin ko muna yung 2020. So, yung 2020, kita ka ng paradise dito sa labas ko. Hindi ko expect naman na matapos sa inyo. Then, yun, kasi natuloy ko na yung 2021. 2020 din po. For 2021, my God, salamat po ang salamat po ang dito natin sa bawat. Yung po, proud ko ng student, nasa part ko ng children ministry hanggang sa tumagal ako na tumagal sa church active ngayon. Kaya ito po yung kasabihin ko kung bakit this is the best part of my life na naging bakit ito yung pinaka-best part sa akin. Kasi po, 2023, nag-ascend ko ako as a music ministry sa church. Habang yung mga kaya ay ginagamit po ako ng ating boses. Kaya ako, sabi na ako sa Matthew 4:4, hindi lang po sa tinatay ng buhay ng bawat isa, salita po ng ating Panginoon. So, para po sa akin, physically or mentally po natin sa lulutong. Physically po natin kailangan natin kumain ng mga pagkain. Siyempre, yung spiritually po natin, ito po yung salita po ng aking Panginoon Diyos. Yung nga po, may one of the best mentor po is Tito Chu, si Kuya Jason and si Tate. So, ngayon po is lagi po nagkakaroon kay Kuya Jason at meron po akong mga bagay na naguguluhan about Bible kasi hindi pa naman po talaga ako totally alam po or wala po talaga ako masyadong alam sa Bible. Meron po akong makaputing alam pero hindi po siya fully na alam. Kaya yun, lagi po every night lagi po nagkaroon kay Kuya Jason. Kasi parang totoo ba yung nakasulat sa Bible na to? Tapos isa sa tumata sa akin na sinabi sa akin, Quezon, do you believe John 3:16? Sabi ko,